Hello mga bossing, welcome back sa video natin. Today, tuturo ko sa inyo kung paano nyo ba magagamit yung Grammarly sa mga job applications natin. Ano ba yung Grammarly? Ang Grammarly guys, ito yung parang grammar checker ng isang extension natin sa Google Chrome. Ito yung Grammarly. So makita natin dyan sa taas. So, naka-activate na siya. So, ito yung website. Basically, ito yung nagsusupport sa iyo when it comes to checking our grammar kung tama ba o mali yung grammar natin. Kasi nga, hindi naman natin sure kung tama yung grammar natin. So, dapat may tool tayo na ganito. So, ito din talaga yung tool na ginagamit ko ever since. Kasi nga, hindi naman talaga ako marunong hindi naman talaga ako 100% na marunong din sa grammar. So, may mga times din na nagkakamali tayo. So, may mga tao din naman na well-versed naman din sa grammar. Pero, kung hindi ka sure sa grammar na ginagamit mo, you can just install this application or extension sa Google natin. So, ano ba yung trabaho ni Grammarly? So, example, if you're going to go here sa online jobs, if i-check natin to, i-try natin mag-apply. So, ito yung lalabas, di ba? Okay, so let's click on that one sa apply for this job. And then, di ba, alam niyo naman to, di ba? So, application for Facebook Ads Expert. And then nakita niyo yan? Ito yung tinatawag na ang function ng extension natin. So, if ever na mag-type kayo, hello, basically, yung gamit ng extension natin is i-check lang yung grammar nyo kung mali ba or hindi. So, example, ito ang gagamitin natin. Hello, good morning. Are you looking for the job Facebook? Oh, so nakita mo dyan, ang trabaho ni Grammarly is basically i-check yung grammar mo kung mali ba or hindi. So, example, for this one, are you looking for a Facebook for the job? So, mali talaga. So, mali talaga yung ang grammar niya. So example ganito. Is the job still available? Use example, magkamali tayo sa grammar. Let's say for example, I am yan. So, automatic ma-detect ni Grammarly yung error mo. So, ano bang gamit mo? I-drag mo lang yung mouse dyan, and then, i-click mo itong naka-green. Then, so, ayun na. So, let's try to go to Facebook. The good thing about this is pwede mo siyang magamitin din sa mga status mo. Let's say for example, are you looking for as the job? So, yan. Example yan. So, makita natin dyan na magka-error na siya. Oh, see? Say for example, ito yung status mo. Where are you going? So, basically, itatrack din ni Grammarly yung error mo. So, that's a good thing about this. Next thing that we need to do is we need to install Grammarly sa Google Chrome natin. So, ngayon, pupunta ako dito sa isang Google Chrome ko. Ito yung Google Chrome natin. In order for you to install the extension, you need to go to Google. And then, i-click mo itong tatlong dots. And then, go to more tools. And then, i-click mo yung extensions. Pag maklik mo na yung extensions, pumunta ka naman dito sa tatlong lines, like hamburger. And then, open mo yung web store. Then, after mo ma-open yung web store, so ito yung mga extension na available sa Google na pwede mong gamitin sa extension mo nakalagay dito. So, ito yung Google Chrome na to guys, wala pa siyang extension. So, ang gawin natin, i-type natin yung Grammarly. After mo ma-type yung Grammarly, so, search mo dyan and then, i-click mo lang yung add to Chrome. Once mag-pop up yan siya, so, i-click mo tong, sabihin mo lang add extension. So, basically, para magda-download yan, dito. So, after mo ma-download yan, just wait for it to load. Okay, so, after that, ma-install mo na, automatic siya ma-install sa'yo yan. So, mag-Grammarly ka na. So, all you need to do is sign up first. So, gamitin mo yung email na ginagamit mo. And then, may nakalagay dyan, sign up or continue with Google. So, kung nakalagin ka na sa Google mo, all you need to do is click mo lang yung continue with Google. Then, after that, it will ask you to log in or to click that one. You need to click that account.
And then, yun. Of my writing is for work. Click mo lang yung continue. I want to help with spelling and grammar. Uh, Pwede mo siya i-check lahat, pero pwede mo na lang tong i-check yung spelling and grammar. Okay? So, once ma-okay na yan siya, continue to Grammarly and it's free. Pwede ding gamitin mo yan for na gusto mo magbayad. So, pag gamit mo na ng Grammarly, so naka-install na yan siya guys, meaning kung pupunta ka sa mga Facebook or sa mga Twitter or any app na gusto mo, pwede mo na siyang magamit kasi nga naka-on na yung extension mo. Yan. So, the good thing about this Grammarly as well is that you can also write example kung article writer ka or blog writer ka, you can simply go here sa new document and then lagyan mo ng title dyan, title here, and then yan, my name is Jake, ganun. Now, makita nyo yung error niya. Let's say for example, maliin mo virtual assistant. So, makita natin na mali yung word natin. So, pang click niya, then sa virtual, then you're good to go. So, that's how easy it is to use the Grammarly. If you want to install this, you can just simply go to, again, sa tools, more tools, and then sa extension, and then you can just type in Grammarly. So, I really suggest that as early as now, may Grammarly na kayo para hindi na kayo mahirapan along the way when it comes to doing your job applications. So, it's really important to have this tool now para mag-guidean ka naman din sa when it comes to writing your professional letter. Mag-guidean ka sa when it comes to your grammar as well. So, and that's it for this video and see you on the next videos.